Magandang buhay grade 7. Sabay-sabay nating tunghayan ang isang pabulang kapupulutan natin ng aral. Ngunit bago yan, alamin na muna natin ang milk para sa araw na ito. Nahihinuha ang kalalabasan ng pangyayari batay sa akdang napakinggan. At narito naman ang ating layunin, nabibigyang kahulugan kung ano ang pabula. Natatalakay ang mga mahahalagang pangyayari sa pabulang Lalapindigawa'i, kung bakit maliit ang bewang ng putakti. Nakasusulat ng sariling bersyon ng wakas ng akdang napakinggan. Tara na at alamin na natin kung ano nga ba ang kwento ni Lalapindigawa'i at malalaman natin kung bakit nga ba maliit ang bewang ng putakti. Sino-sino nga ba ang mga tauhan sa pabulang ito? Unahin na natin ang pangunahing tauhan na si Lalapindigawa'i, na kung saan siya ay isang putakti. Si Odang, siya naman ay isang hipon. At si Orak na isang itlog. Si Lalapindigawa'i ay isang masipag na magsasaka. Siya ay may dalawang asawa. Sila Odang na isang hipon at si Orak na isang itlog. Tulad ng ibang maranaw, hindi lamang siya masipag na asawa, ngunit siya ay tapat na asawa. Si Lalapindigawa'i ay nagsusumikap magtrabaho upang mapakain ang kanyang mga asawa. Isang araw, nagwika siya sa mga asawa na dalhan siya ng pananghalian nang sa ganoon, hindi na masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo mula noon ang kanyang mga asawa na dalhan siya ng pagkain sa bukid. Pagkaraan ng maraming araw at buwan, nagsawang dalawang mag-asawa. Ayaw na nilang magdala ng pagkain sa bukid. Habang sila ay nagluluto, naghalit si Odang at nagsimula itong nagdadamba hanggang sa mahulog ito sa kaserola hanggang sa naging pula. Naawa si Orak kay Odang, kaya naman ipinagheli niya ito. Sa hindi sinasadya, ay tumama siya sa bunganga ng kaserola at siya ay naluto rin. Samantala, si Lalapindigawa'i ay nagutom sa paghihintay ng kanyang mga asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihintay, nagpasya na siyang umuwi. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang basag na kaserola at ang kanyang mga asawa na naluto. Gutom na si Lalapindigawa'i, kaya naman hinigpitan niya ang kanyang sintron. Simula noon, ang bewang ni Lalapindigawa'i ay lumiit ng lumiit dahil batid niya na wala na ang kanyang mga asawa na magluluto para sa kanya. At dyan nagtatapos ang pabulang nagmula sa Mindanao na pinamagatang Lalapindigawa'i, kung bakit maliit ang bewang ng putakti.